PVL on tour, wala ng championship. Creamline pinamalas ang Future Stars. Nolasco at Jolina binuhat ang Zeus kontra Akari. Good day, ka-trending. This is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, click the notification bell para laging updated sa latest ganap at trends sa volleyball sa Pinas. Ang huling kabanata ng collegiate career ni Zam Nolasco ay maaaring nagtapos sa hindi magandang pangyayari. Ngunit ito rin ay nagmarka ng simula ng isang bagong misyon. Ipinagpatuloy ang kanyang pakikipagtulungan kay Coach Jerry Yee para ngayon sa Zeus Coffee Thunderbells. Umaasa ang kasalukuyang NCAA MVP na mapalakas ang pundasyon ng kanilang naitatag mula sa CSB at may pagpatuloy ang kanilang layunin na nawala sa kanyang huling playing year sa college matapos silang matalo sa finals ng NCAA. Si Nolasco na dati nang naglaro para sa Farm Fresh noong 2023 sa ilalim ng special guest license ng Games and Amusements Board ay pumirma sa Thunderbells bago ang 2026 PVL On Tour Showdown. Ang maayos na pagmix niya ay agad na nagbunga sa mga resulta dahil nagkaroon ng agarang epekto si Nolasco sa kanyang debut para sa Zeus Coffee. Nagtapos siya ng 15 points, 11 attacks, 4 kill blocks upang pangunahan ng Thunderbells sa isang 25-11, 25-23, 26-28, 25-17 win kontra sa Akari Chargers. Samantala, matapos ang isang hindi malilimutang karanasan sa Farm Fresh kung saan ang kanyang oras ay halos ginugol sa pag-recover mula sa mahabang knee injury, ay sa wakas nakakuha na si Jolina de la Cruz ng reset na kailangan niya nang mag-expire ang kanyang kontrata with Farm Fresh. Dumating si De La Cruz sa Farm Fresh noong 2024 ngunit ang kanyang kabanata sa Foxies ay hindi kailanman umabot sa buong potensyal nito dahil sa pinalawig na proseso ng rehabilitation at nagpaliban sa kanyang pagbabalik. Kahit na bumalik siya, nanatiling limitado ang mga chances niya. Dahil dito, ang paglipat niya sa Thunderbells ay isang kinakailangang hakbang upang muling maibalik ang kanyang kumpiyansa at makuha ang kanyang ritmo sa scoring. Agad na ipinakita ni De La Cruz ang mga pieces ng kanyang dating sarili sa kanyang debut sa Thunderbells na nagbigay siya ng 12 points, 13 receptions sa isang double-double opening game sa PVL On Tour against Akari. Samantala, nagbigay naman ang Creamline ng isang sulyap kanilang Future Stars at mukhang nalo nga sila rito dahil binuksan ng Cool Smashers ang kanilang 2026 On Tour campaign sa isang huge statement win 25-18, 25-23, 16-25, 25-19 sa powerhouse next-led Chameleons sa Capital Arena. Dahil abala ang mga Alas Stars na sina Jedi Guzman, Bernadette Pons at Jean Nierva sa kanilang tungkulin sa national team, halos hindi nagkulang sa mga karagdagang manlalaro ang Creamline matapos gamitin ang off-season upang magdagdag na mga kabataan na sa tinatawag na aging core ng Cool Smashers. Pinangunahan ng mga bagong additions ng team na sina rookie pick Barbie Hamili, mga dating standouts ng Signal na sina Ishi Lalong Isip at Erin Pangilinan at former Petrogas setter Donalyn Paralejas. Lahat ng 4 players sa mandatory 14-player rotation ng pre-season on tour ay nakapaglaro. Kahit na nagdala ng mga batang anyo ang Cool Smashers, si veteran Michelle Gumabaw ang nagdala pa rin sa scoring load with 18 points, 16 attacks, 1 block, 1 ace. Pinakinabangan naman ni Lori Bernardo ang isang bihirang pagkakataon sa pagsimula sa pamamagitan ng pag-score ng 13 points kabilang ang 12 attacks and 1 block habang humanga ang bagong salta ng Creamline na si Lalong Isip sa kanyang debut na may 9 points. Samantala, papasok naman ang PLDT High Speed Hitters sa 2026 PVL On Tour na may titulong defending champions. Ngunit, wala namang titulo na i-defend pa sila this time. Tinanggal na kasi ng liga ang karera para sa kampyonato sa edisyon na ito matapos baguhin ng PVL On Tour ang kanilang format sa isang 6 na linggong preseason exhibition caravan na lamang na may 9 na koponan sa halip ng isang nakatayo na torneo na may nagwawagi o magcha-champion sa dulo. Ibig sabihin,
Ang pamumuno ng high-speed hitters bilang mga champions ng on-tour ay tahimik nang magtatapos matapos nilang makuha ang kanilang first PVL crown noong nakarang taon sa kaparehong season sa pamamagitan ng pagwalis sa now-defunct Cherry Tigo team. Sa halip na maglaro para sa tropeyo, ang siyam na kalahok na club teams ay gagamitin ang tour bilang paghahanda para sa bagong season kung saan ang bawat laban ay tuturing na isang hiwalay na exhibition game. Upang mapanatiling competitive pa rin ang bawat laro, ang magwawagi sa bawat game ay makakatanggap nga ng 100,000 pesos habang ang losing team naman ay makakatanggap ng 50,000 pesos. Ang mga pagbabago ay nagpapakita ng pagbabago sa philosophy ng liga para sa preseason showcase na inuuna ang pag-unlad ng players, pagsusuri ng roster at pakilahok ng mga tagahanga kaysa sa mga at stake na championship. Ka-trending, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa latest ganap trends sa volleyball sa Pinas.